Abraham, no? Yung ginawa niya po, yung pagbibigay niya po ng ika-10, hindi po yun commanded, kundi ayun po yung generous response niya. No? So kung tayo din po, katulad po ni Abraham, dapat every time po na nagbibigay tayo, dapat po bukal po sa ating sa ating mga puso. Dapat every time po na nagbibigay tayo, di ba po? Dapat grateful tayo. So, next naman po, dapat sa lahat po ng ginagawa natin, no, ina-acknowledge natin si God sa lahat ng victories natin, sa lahat ng mga blessings, at sa lahat ng mga provision na binibigay ng Panginoon. Kasi po, dito po sa verse na to, nire-remind po tayo na lahat po ng meron tayo is galing po yun sa Panginoon. At dapat lang po na ibalik po natin yun sa Kanya. At katulad po ni Abraham, no, yung offering niya po, hindi po yun payment dahil nanalo po siya or nagtagumpay po siya. Kundi dahil po yun sa grace. No? And, ayun po, sa ating po pagbibigay, no, sa ating pagbabalik ng portion natin na galing po sa Panginoon, isa po yung tanda ng reverence natin or paggalang po natin sa Panginoon. Sige po, tayo po yung manalangin. Yes, Lord God, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong linggo na binigay niyo po sa bawat isa. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga blessings, Panginoon, sa mga provision na binibigay niyo po sa bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, ng pusong mapagbigay, Panginoon. Pusong hindi madamot, Panginoon. At tulungan kami, Panginoon, na buksan, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. At tunay, O Lord, na kayo po ang siyang mag-bless, Panginoon, ng mga kamay ng magbibigay, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, na pagpalain niyo po, Panginoon, yung mga kamay, Panginoon, ng bawat isa. At kayo po ang siyang magbalik ng sigsig, liglig at umaapaw na pagpapala. Maraming salamat po. Tinataas na po namin sa inyo ang lahat-lahat. At tunay, Panginoon, na kayo po ang siyang maitaas. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mga ikapo na ito, God. Salamat sa mga kakayahan, Panginoon. Sa aming mga hanap buhay, sa aming kalakasan, Panginoon, na ginagamit po, Panginoon, para po kami ay makapagtrabaho, Panginoon, para po kami ay makapagbigay sa gawain mo, Panginoon. Lord, we just pray na magamit po yung mga ikapo na to, Panginoon, para po sa gawain mo dito po sa aming tahanan sa simbahan, Panginoon. Sa ganun, Lord, marami pong mga kaluluwa na mas maabot, Panginoon. Lord, maging Panginoon, tinataas din po namin yung aming mensahe, Panginoon, sa umagang ito. Lord, we welcome you in our midst, Panginoon, and we welcome the presence of the Holy Spirit, Panginoon, na talagang sumama po sa amin sa umagang ito. We pray for a heart, Lord God, na open
ears, Panginoon, na bukas, Panginoon, upang tanggapin po ang biyaya ng mensahe mo sa umagang ito. Lord, gisingin mo kami physically, yung aming mga kaluluwa, Panginoon, nang sa ganun, Lord, tunay na tumagos sa aming mga puso, Panginoon, at mangusap yung salita mo sa umagang ito. And Lord, we continue to believe, Panginoon, na covered man ng bagyo yung aming bansa, yung aming lugar. Kami po ay patuloy na naniniwala at nagtitiwala na you are in control, Panginoon, and that you covered us, Panginoon, with your precious blood, Panginoon. Maging ang buong bansang ito ay hawak mo, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin, Panginoon. Samahan mo kami sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Malakas po yung mic natin. Sana po magising tayo. Nadako po tayo sa mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Last Sunday po, ang ganda po ng mensahe sa atin ng Lord. No, kung maalala po natin, sinagot po natin yung tanong na, am I my brother's keeper? No, at ang sagot po natin sa tanong na yan ay isang malaking yes. No? Tayo po ay mga tagapangalaga ng ating mga kapatid sa Panginoon. Yung message pong ito ay reminder din po na ang bawat isa sa atin ay meron pong responsibilidad. No, na dapat hindi tayo katulad ni Cain, no, na nagpretend na hindi siya accountable sa buhay ng kapatid niya, na by answering God nang hindi ko alam, nung tinanong po siya at hinanap sa kanya si Abel. As a family, we are to help, no, we are to love, to pray, and to serve one another. Amen po? Amen. Ngayon naman po, pag-uusapan natin yung isang karanasan sa buhay ni David na nag-cause para i-rebuke siya ng isang propeta ni Yahweh na ang pangalan po ay Nathan. Yung title po ng message ng Lord this morning is Nathan's Rebuke. Sa story po na to, makikita natin paano tinanggap ni David yung rebuke sa kanya at kung paano niya hinarap yung consequences ng ginawa niya. Kung may mga Biblia po tayo, makipagbukas po kayo sa akin sa 2 Samuel chapter 12. O ikalawang Samuel chapter 12 verses 1 to 15. Sige po, basahin po natin. Sabi po dito, isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman. Samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Kinakalong niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinapainom. Verse 4, minsan may manlalakbay na naging panauhin ng mayamang lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang yon ang kinuha ng mayaman. At yon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Verse 5, napasigaw sa galit si David. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Dapat mamatay ang taong yan. Kailangang magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yun. Ito ang pinapasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel, iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul. Ibinigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Huda. At mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Verse 9, bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapatay mo ang Heteyong si Urias sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Dahil sa ginawa mong ito at ako'y tinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan.
Sa harapan mo ay ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Verse 12, ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. And verse 15, pagkatapos ito ay umuwi na si Nathan tulad ng sinabi ni Yahweh, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Pagpalain po ang pagbasa ng banal na kasulatan ng Panginoon. No, marami po sa atin ang familiar sa naging kasalanan ni David, no, involving Bathsheba na asawa po ni Uriah. Si Uriah po, kabilang siya doon sa tinatawag na mighty men o sa piling mandirigma ni Haring David, no, na dinescribe na matatapang, tapat at handang ialay ang buhay para sa kanilang hari at para sa kanilang bayan. Nabalikan lang po natin saglit yung naging kasalanan ni David sa taong ito. Again, si Uriah po ay asawa ni Bathsheba. Si Bathsheba po yung babae na naging dahilan para po magkasala si David. Nangyari po ito habang nasa digmaan si Uriah. No, nagkasala si David dahil nagkaroon po sila ng relasyon or affair ni Bathsheba. At ang masaklap po, nabuntis niya po si Bathsheba. No, nung nalaman po ni David na nagdadalang tao si Bathsheba, sinubukan niya pong pagtakpan yung ginawa niyang kasalanan. Kaya nagpautos siya na papuntahin sa kanya si Uriah para pauwiin mula po doon sa digmaan at sinabihang sipingan si Bathsheba para kapag umuwi siya doon, isipin ng mga tao na siya yung ama nung dinadala ni Bathsheba. Pero hindi po umayon sa plano ni David yung mga sumunod na pangyayari. Dahil hindi po umuwi si Uriah. Umisip ulit si David ng isa pang plano. At yun po ay yung ipapatay si Uriah. Sinulatan niya po si Joab, na isa pong general at kasama ni Uriah sa digmaan. Hiniling niya na ilagay ni Joab si Uriah sa pinakamapanganib na posisyon at bahagi po ng labanan. At pagkatapos po ay iwan to doon. No, ganun nga po yung ginawa ni Joab. Kaya mababasa po natin sa chapter 11 na matay po si Uriah. Yung passage po na yun, isa po itong sa mga dark moments na mako-consider natin sa buhay ni David. Pero yung ganitong klase po ng pangyayari sa buhay niya ay pinreserve po para mag-serve as lesson para po sa bawat isa sa atin. Sa unang Korinto, chapter 10, verses 11 to 12, sabi po dito, nangyari yon sa kanila bilang babala sa iba. At isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. No, hindi lang po sa pangyayaring yon sa buhay ni Haring David tayo may matututunan. Na maging doon po sa ginawang pag-rebuke sa kanya ni Propeta Nathan. Ang focus po ng pag-aaral natin ngayong umaga ay hindi po doon sa nagawa ni David, kundi doon po sa pag-rebuke sa kanya ni Nathan. Para mas maunawaan po natin, ang salita pong rebuke sa Tagalog ay pagsaway. Pero biblically speaking, ito po ay nangangahulugan ng correction, warning, or to strongly express disapproval para po sa maling gawain ng isang tao. Pero dapat ito po ay ginagawa with good intention. Hindi po para ipahiya yung taong nagkamali, kundi para maibalik po siya sa mga gawaing tama at naaayon po sa mata ng Panginoon.
And I believe ganun po yung naging intention at desire ni Prophet Nathan nung nirebuke niya po si David. Na sa kadahilanan na ang Diyos po, ang Diyos po mismo yung nagpadala sa kanya kay David at para ibigay po yung mensahe ng Diyos sa kanya. From the passage po na binasa natin, makikita po doon na katulad ni Haring David, marami pong mga tao ngayon, no, even Christians, yung madali at mabilis makakita ng maling nagagawa ng iba. No, kaysa po sa sarili nating flaws o kaysa sa sarili po nating mga maling nagagawa. Basahin po ulit natin yung sinasabi sa verses 5 and 6. Ito po yung after na sabihin ni Propeta Nathan yung kwento tungkol sa isang mayamang lalaki na nanlamang po sa mahirap na lalaki. Sa pamamagitan po ng pagkuha ng kaisa-isang tupa nito na para gawing handa lang sa kanyang bisita. Sabi po dito, napasigaw sa galit si David, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Dapat mamatay ang taong yan. Kailangang magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Nagalit at panghuhusga po yung naging reaksyon ni David doon po sa kwento sa kanya ni Nathan. No, ibig sabihin po nakita agad ni David na may mali yung mayamang lalaki. David could easily recognize injustice and sin when it was about someone else, but he was blind to his own sin. Sabi po, mabilis daw pong nakita o na-recognize ni David yung kasalanan dahil ibang tao po yung nakagawa nito. Pero siya po mismo sa sarili niya, naging bulag siya sa kasalanan na nakomit niya. No, kay Uriah at sa Diyos. And same with us today. No, very easy po sa atin to judge other people, no, while ignoring yung sarili po nating mga pagkakamali. In verse 7, nireveal po ni Nathan na yung kwento ay tungkol talaga sa kanya. No, na yung mayamang lalaki ay siya at yung mahirap po na lalaki ay si Uriah. Sabi sa kanya ni Nathan, no, sa verse 7, yung unang linya sabi doon, ikaw ang lalaking yun. No, David needed a direct confrontation para lang po ma-realize niya yung nagawa niyang kasalanan. No, kumbaga po sa term ng mga Gen Z ngayon, na real talk ni Nathan si David. No, na dahil po sa kanyang kapangyarihan and self-deception, nabulag niya po yung kanyang sarili. At naging malinaw lang po sa kanya yung lahat when God pointed out his sin through Prophet Nathan. Maraming dahilan po kung bakit ang isang tao ay nahihirapang makita yung sarili niyang kamalian at pagkukulang. No? Mas madali po sa kanya o sa atin na makita yung mali ng ibang tao. Isa po dito yung pagkakaroon natin ng mga negative and strong desires na nagiging dahilan po para hindi natin magawa yung tama. We let that strong desire confused us kung ano ba talaga ang tama sa mali. Isa pa pong dahilan ay yung pagiging malapit natin sa kasalanan. Or habitually, nakikipaglaro po tayo sa kasalanan. Tandaan po natin na if we keep getting close to sin, ito po ay nagiging normal na lang. Na minsan, it no longer feels sinful at hindi na tayo nababother nito. No, nagiging very familiar na tayo sa paggawa ng kasalanan. Kaya madalas po wala ng conviction. No, sa madaling salita po, the more we play with sin, the less we see it as wrong and the harder it is to see as sin. Kapag tayo daw po ay patuloy na namumuhay sa kasalanan, mas mahirapan po tayong tignan at tanggapin ito bilang kasalanan. Another reason is because we fail to live out God's Word. So yes, we are present every Sunday, we are present every prayer meeting,
every Bible study, no, tumatango pa tayo pag may nagsasalita sa pulpito. Nag-agree pa tayo o nag-amen pa tayo sa mga naririnig natin. Pero ano pong nangyayari pag lumabas na tayo ng simbahan? No, ano na pong nangyayari pag nasa battlefield na tayo o nasa reality na tayo? Naiiwan po ba sa simbahan yung napapakinggan nating salita ng Diyos? Pag time na po ba ng message, papasok na lang sa isang tenga yung napapakinggan natin, tapos after, lalabas din sa kabila. Sana hindi po. Huwag po tayong pumayag na nakawin ng kaaway yung mga katotohanang napapakinggan natin. Kasi kung hinahayaan po natin yon, sabi po sa salita ng Diyos, dinadaya mo lang ang sarili mo. Alam niyo po, sa buhay natin, may mga taong katulad ni Nathan na ipapadala at hahayaan ng Lord na makasama natin sa journey natin sa Panginoon. Sila po yung mga taong i-correct tayo with the intention na nais nila tayong mapabuti. Na siguro po meron tayong naiisip na particular person, no? Isang tao na ganito yung role sa buhay natin. Na nagkikare at may courage para i-challenge po yung behavior natin. Na rebuking us or correcting us in a way na naglilid po sa atin na bumalik sa kalooban ng Panginoon. Siguro po, after this message, pwede nating lapitan yung tao na yon, na kung nandito po sila, at magpasalamat po tayo na grateful tayo sa buhay nila. No, pero kung nahiya naman po tayo, pwede natin silang i-chat, not just to express po, no, yung appreciation natin sa kanila. At katulad po ni David, no, kung tunay po sa kalooban natin yung pagpapasalamat, tayo po ay magiging bukas sa pagtanggap ng mga pagkakamali natin. And we will allow God to humble us para matuto tayo instead na magalit at maging defensive. No, wag pong maging matigas yung puso natin. Na wag pong maging matigas yung ulo natin kapag tayo po ay tinatama. Huwag tayong maging in denial. No, tanggapin po natin yung nagawa natin at tayo po ay magpakumbaba. Another valuable lesson po na matututunan natin sa pag-rebuke ni Nathan kay David ay kung paanong ito po ay nag-cause at nag-lead po kay David ng repentance o ng tunay na pagsisisi. It happened po because Nathan appealed to God's love na para po kay David. Sa verses 7 and 8, niremind po ni Nathan si David tungkol sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi po dito, ito ang pinapasabi sa iyo ni Yahweh. No, sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yon, ito ang pinapasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel, iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul. Ibinigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Huda. At mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Alam niyo po, yung mga verses na to, hindi lang po yan message ni Nathan para sabihan o pagsabihan si David, no, sa mga nagawa niya pong pagkakasala. Pero ito rin po ay para paalalahanan siya tungkol sa awa at habag ng Diyos. Tungkol sa mga nakalimutan na niyang biyaya ng Panginoon. Tungkol din po ito sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Nathan reminded David of God's goodness because he wanted him to repent through gratitude and conviction. Alam niyo po, yung panawagan na to na based po sa habag at pag-ibig ng Diyos ay makikita rin po natin sa preaching ng gospel. Nasabi po ni Apostol Pablo sa Roma chapter 2 verse 4b sa pangalawang bahagi po, hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ang gospel po is not just a message of warning or punishment.
It is also about mercy, love, and restoration. Familiar po tayong lahat sa sinasabi sa John 3:16. No, tama po. Yung iba sa atin, memorize yan. That particular verse po ang makakapagpatunay na kahit tayo po ay makasalanan, we are deeply loved by our Heavenly Father. At nilulong niya na ang bawat isa sa atin ay bumalik, lumapit, napatawarin at i-restore. Sabi, we are sinners yet deeply loved by a God who longs to forgive and restore. Bahagi po ng rebuke ay i-reveal yung na-commit na kasalanan o nagawang kasalanan. Tulad po ng ginawa ni Nathan sa passage natin kanina, he was very clear to David. Nung sinabi niya na nagkasala siya, hindi lang siya sa tao nagkasala, maging sa Diyos. Sabi sa verse 9, bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Pinapatay mo ang Heteyong si Urias sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. And similarly, sa gospel po, malinaw ding ang sinasabi na ang lahat po ay nagkasala. No, Romans 3:23. And since naturally ang mga tao po ay hindi magsisisi hanggat hindi po nila nare-realize na sila po ay makasalanan at kailangan ng kapatawaran, yung pagre-reveal or pagsisiwalat po ng kanilang mga kasalanan ay kinakailangan para po makita nila na may weight, merong bigat yung kanilang ginawa. And again, Nathan revealed David's sin with the right attitude. With the right attitude. Tandaan po natin na hindi tayo basta pwedeng mag-call out ng mali ng ibang tao. No, hindi tayo pwedeng mag-rebuke out of anger. Hindi tayo pwedeng mag-rebuke out of pride or judgment sa kanila. This message is reminding us to correct someone with love, with humility and compassion. Gawin po natin ito ng may pag-ibig sa ating kapwa, pagpapakumbaba sa ibang tao, at may kahabagan po sa ating kapwa. Pangatlong punto po, makakatulong po sa isang tao na makita niya yung kanyang kalagayan, no, at siya po ay makaranas ng tunay na pagsisisi sa pamamagitan po ng pagbibigay ng warning doon po sa resulta or consequences ng ginawa niyang actions. Sabi po dyan, by giving warning of the consequences. Sa verses 10 to 11, Nathan spelled out kung ano yung mangyayari o ano yung magiging consequence ng action ni David. Sabi po dito, verse 10, dahil sa ginawa mong ito at ako'y tinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin kong iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa ibang iyong mga asawa, at sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Verse 12, ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. Giving warnings po ay hindi nangangahulugan na tatakutin natin sila. Ibig sabihin po nito, ipapaliwanag po natin yung katotohanan sa kanila. That sin always leads to pain. Katulad na lang po ng mga bagay na nabanggit kanina, na masakit po na katotohanan yung sinabi ni Nathan kay David. Kasi hindi lang sarili niya yung affected na sa ginawa niyang pagkakamali. Na maging yung buong sambahayan niya ay apektado. Bukod sa pain, ang kasalanan po ay naglilid din sa pagkahiwalay natin sa Diyos at pagkasira po ng ating buhay. Tandaan po natin na when we warn others of the consequences, tinutulungan po natin sila na maunawaan na ang paggawa po ng kasalanan ay hindi biro. And it has real effects both now and eternally. Sa gospel po, katulad ng sinabi natin, puno po ito ng pag-asa. Na nagpapakita po ito kung paano in-express ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Pero at the same time, ang gospel po also contains warning.
na kung ang mga tao po ay i-reject yung kaligtasan na ino-offer ng Diyos, and if they refuse to repent, meron po yung serious consequences. Katulad po ng paalala sa atin ni Apostol Pablo sa Romans chapter 2, verses 5 to 11, those who continue in sin and refuse to repent will face God's righteous judgment. Ang mga nagpapatuloy po sa paggawa ng kasalanan at tumangging magsisi ay haharap po sa paghahatol ng Diyos. Ngayon po, tignan naman natin ano po ba dapat yung proper attitude ng isang taong tunay na nagsisi sa kanyang kasalanan. When Prophet Nathan confronted David tungkol po sa nagawa niya, makikita po natin sa verse 13 yung naging response ni Haring David na sa rebuke sa kanya ni Prophet Nathan. Sabi po sa unang bahagi ng verse 13, sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Nagkasala ako kay Yahweh. Now, ano pong napansin natin? Gumawa po ba ng excuse si David? Nag-deny po ba siya? Humana po ba siya ng taong pwedeng sisihin? Alam niyo po, pwedeng-pwede niyang isisi yung nangyari kina Bathsheba and Joab. Kasi involved sila sa mga nangyari. Pero hindi niya po ginawa. Hindi niya in-spread yung guilt sa ibang tao. Instead, tinanggap niya po yung full responsibility ng kasalanan na nagawa niya. And with all humility, sinabi niya, I have sinned against the Lord. At yun po yung tinatawag nating true repentance, tunay na pagsisisi. Pansinin po natin na yung confession pong ginawa ni David is deeply personal, very personal. It was a sincere confession na alam ng Diyos na hindi lang yun mga salitang binitiwan ni David. That confession po came from his heart dahil nakita niya po yung true nature ng pagkakasala niya. At naunawaan niya po na hindi lang siya kay Bathsheba, hindi lang siya kay Uriah, hindi lang siya sa tao nagkasala. Hindi lang din sa asawa niya, sa sarili niyang asawa. Sabi niya, with all humility, I have sinned against the Lord. Maraming tao po ngayon ang katulad ni Haring David na nagkasala sa tao at sa Diyos. Sinasabi nila na sila po ay humingi na ng tawad at nagsisi na. Pero ang tanong po, tunay po ba nilang naunawaan yung sinasabi nilang nagsisi na sila? Alam po ng Panginoon ang puso ng tao. Alam ng Lord ang heart natin. He knows whether our repentance is sincere or not. Maraming tao ngayon, even Christians, yung sabi ng, sorry Lord, o patawarin mo ako Panginoon, pero hindi naman maiwan yung ginagawang kasalanan. Sila po yung mga taong nafe-feel guilty, emotional and all, pero dun lang sa moment na yon. After nun, babalik ulit sila sa kasalanan. Tapos magigilty ulit sila. Hihingi na naman ng sorry sa Lord. Tapos gagawa na naman ng kasalanan. Cycle lang, paulit-ulit. Pag ganun po yung tao, isa lang po yung ibig sabihin nun. Hindi po nagbago yung kanyang puso. Na wala talagang nangyaring repentance, wala talagang nangyaring pagsisisi. This person's heart lacks the right attitude that God desires. Sa ngayon, God is still looking for a heart that truly repents. Katulad po ng pinakita ni David, na hindi lang sa salita, pinakita niya po yung tunay na pagsisisi when he humbled himself to the Lord. At nung siya po ay nagkaroon ng desire to change. Nung nagkaroon po siya ng pagnanais na siya po ay magbago. Again, when a person humbles himself to the Lord at nakita ng Panginoon na siya po ay may pagnanais na magbago, God's pardon for that person will be immediate
and complete. Tulad po ng ginawa niya kay Haring David, no, because he truly repented from his sins of adultery and murder. Sabi po sa huling part ng verse 13, sabi po doon, sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. No, immediate o agad-agad po yung pagpapatawad dahil na-meet po yung proper condition. At sabi po dyan, it was complete. Sa English translation po, ang ginamit mong term ay taken away or put away. These phrases po ay similar to other terms na nagsasuggest po ng complete forgiveness of sins. And these phrases po are synonymous sa mga salitang covered, blotted out, and remembered no more. Remembered no more. Sa madaling salita po, kapag inalis na ng Diyos ang kasalanan, hindi niya lang po ito basta in-overlook. He removes it completely, as if never nag-exist yung kasalanan na yon sa kanyang paningin. Tandaan po natin na kapag nagpatawad ang Diyos, it is full, it is final, and it is freeing. Mapagpalaya po kapag nagpatawad po ang Diyos. Nakakapagpalaya. And that immediate and complete pardon is still available today. Na hanggang ngayon, God's forgiveness remains accessible para po sa bawat isa. Na kapag ang isang tao ay tunay pong nagrepent at nagbalik loob sa Panginoon, He forgives at inaalis niya lahat ng nararamdaman nitong guilt. Na walang delay, and He makes sure na that there is nothing left unforgiven sa taong ito. However, yung pagpapatawad po ng Diyos is not automatic. Dahil may mga conditions po na dapat i-meet. Now, depending on a person's spiritual state. For the non-Christians po, no, para po sila ay makatanggap ng kapatawaran ng Diyos, first, they must believe in Jesus. Panampalatayaan po nila na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Second, they must repent. And thirdly, they must be baptized. Sabi po sa mga Gawa, chapter 2, verse 38, pagsisihan niyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At para naman po sa mga Kristiyano, sa mga tumanggap po sa Panginoong Jesus, since we still sin na tayo po ay nagkakasala pa rin, ang Diyos po ay nag-provide ng paraan para tayo po ay mapalaya at maging malinis mula sa kasalanan. Una po, we must confess our sins sincerely sa Panginoon. Aminin po natin yung ating pagkakasala sa Diyos. At pangalawa, ang isang mananampalataya ay dapat po na tumalikod sa kasalanan at manalangin. Manalangin po sa Panginoon. Through confession, repentance, and prayer, ang isa pong believer ay makakaranas po ng complete, immediate na kapatawaran na nagmumula po sa ating Diyos. Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Sabi po dyan, naging posible po ang kapatawaran sa kasalanan dahil sa dugo ng Panginoong Jesus. And this truth applies to both non-Christians and Christians, no, or yung believers of Christ. Ang last point po natin this morning is that consequences of sin often follow despite pardon. Na ibig sabihin po nito, kahit pinatawad na tayo ng Panginoon, yung effect po ng ating kasalanan ay mararanasan pa rin natin. Hindi po tayo magiging excuse sa consequence
ng pagkakasala na nakomit po natin. At ito po yung isa sa mga bagay na matututunan din po natin sa buhay ni Haring David. Though he was forgiven, yung earthly consequences po ng kanyang kasalanan ay naranasan niya pa rin. At ano po yung mga naging resulta ng pagkakasala niya? Una, yung kamatayan ng kanyang anak kay Bathsheba. Mababasa po natin sa mga susunod na verses na nagkaroon po ito ng malubhang sakit at ito po ay namatay. Pangalawa, laging may mamamatay sa kanyang pamilya sa pamamagitan po ng patalim. At pangatlo, laging magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan at pag-aaway-away sa buo niya pong sambahayan. No, na naging very evident po dahil talagang nag-spread yung sin sa pamilya nila, especially sa mga anak ni David. Makikita po natin that these consequences reminded David of the seriousness of his disobedience. Though siya po ay napatawad na, naranasan niya pa rin po yung bunga ng kanyang pagkakasala. Katulad po ni David, many people today ay nararanasan po yung ganito, na pinatawad na pero dumadaan pa rin sa consequences ng mga bagay na nakomit nila. Na minsan nga po, sasabihin pa natin sa Lord, akala ko ba Lord, pinatawad mo na ako? No, bakit ganito Lord? Bakit pinaparusahan mo ko? Bakit pinaparusahan mo pa rin ako? No, sinisi pa natin ang Diyos. Kung katulad ko po kayo na ganyan yung pag-iisip dati, I pray na through this message ay naunawaan po natin na minsan ang Lord inaalaw na mag-live through tayo sa resulta ng kasalanan natin. Hindi po para parusahan tayo. Ulitin ko po, hindi po para parusahan tayo. Alisin na po natin yon sa isip natin. Nararanasan po natin yung damage caused by our sins because these are God's discipline. Paraan po ito ng Diyos para hubugin tayo. And the scars of sin remain as reminders of where we've been and how deeply we need His grace every day. Nararanasan po natin ang mga ito upang magpaalala sa atin kung nasaan na po tayo at kung gaano po natin kinakailangan ang biyaya ng Diyos araw-araw. David was pardoned by God, yet hinarap niya pa rin po yung pain, yung loss, at yung family trouble na resulta po ng kanyang pagkakasala. In the same way, tayo po ay maaaring bumalik sa Panginoon at makatanggap ng pagpapatawad niya. Pero kasabay po nito, tayo po ay mabubuhay doon sa natural effect ng mga nagawa nating pagkakasala. Bilang pagtatapos po, this message of Nathan's rebuke to David ay makukonsider po natin as a powerful reminder na kaya po tayo nakaka-receive ng correction ay dahil mahal tayo ng Diyos. Nung sinabi po ni Nathan kay David na ikaw ang lalaking yun, his intention was not to condemn him, but to lead him back to repentance and restoration. At sa pamamagitan po ng confrontation na yon, makikita natin na lumambot yung puso ni David. His eyes were opened at nagkaroon po siya ng renewed relationship sa Panginoon. Katulad po ni David, we also need people like Nathan na magko-confront sa atin, and we need moments na magdadala po sa atin sa katotohanan. Naniniwala po ako that God still speaks through His Word, through other people, and through His Spirit, para po tayo ay i-rebuke, no? Tayo po ay itama and call us back kapag tayo po ay nawawala. At ang goal ng Diyos ay hindi po para ipahiya tayo, i-condemn tayo, but for us to repent and be forgiven. Isang comforting truth po na sa bawat isa na dumaan man po tayo doon
no, sa ganong painful consequences dahil po sa ating kasalanan. Una naman po nating mararanasan yung beauty of God's forgiveness, no, kung tayo po ay tunay na magsisisi. Katulad po ng story ni King David, ano man po yung kalagayan natin, nasaan man po tayo ngayon, ay kayang-kaya po tayong abutin ng Panginoon. Yung message po ngayong umaga ay isa pong panawagan sa bawat isa na huwag nating patigasin yung ating mga puso. No, kinakausap po tayo ng Diyos and He's saying na bumalik na tayo. Na bumalik ka na. Na walang ibang magandang araw at walang ibang magandang oras para magsisi at manumbalik sa Diyos, kundi ngayon na. Sabihin mo ngayon na. Ngayon na. And as God welcomes us with open arms, tandaan po natin na walang kasalanan ang hihigit sa awa ng Diyos. At wala pong failure o kabiguan ang hindi niya po kayang ayusin. Amen po? Tayo po ay manalangin. Tayo pong lahat ay yumuko and let's close our eyes. Let's pray. Panginoon, salamat po sa mensahe mo sa umagang ito. Tulad, Lord, ng confession ni David, we also recognize na kami po ay nagkasala laban sa iyo. We ask for your forgiveness, Lord, for your cleansing sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita yung aming mga nagagawang kasalanan ng may pusong nagpapakumbaba at laging piliin, Panginoon, na tumalikod po sa mga ito. Restore in us, Lord, a clean heart and renew a right spirit within us. Panginoon, ganun din po, nagpapasalamat po kami sa buhay ng mga taong pinapadala mo na makasama po namin at ginagamit na instrumento para po kami ay gabayan at maingatan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Ito po ang aming dalangin, papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.